Dear Ate Chiki, magandang gabi po sa inyo sa programang Shoutout. Ako po si Portia at gusto ko po sanang humingi ng payo. For the past 3 weeks, wala po akong gana sa life. Siguro anxiety po o baka talagang tama yung kaibigan ko sa mga puna niya sa akin at mali ako na minasama ko yun. Ganito po kasi ang nangyari. Meron po akong gustong guy sa pinapasukan kong work. Hindi kami magkatrabaho pero iisa lang yung company namin, sa ibang department siya. Pero during Mondays na opening ceremony saka occasionally sa canteen, nagkikita kami. Palangiti siya sa akin at palaging bumabati kapag nagkakasalubong kami. Hindi niya alam, para akong kinikiliti sa kilig tuwing ginagawa niya yun. Palagi ring nag-aabot yung tinginan namin sa isa't isa, kaya habang tumatagal, pakiramdam ko type din niya siguro ako. Isang beses uwian namin. Natapilok ako kasi gusto kong mahabol yung bus. Tapos, nasa likod ko lang pala siya. Para siyang Prince Charming na mabilis akong tinulungan. Parang alam niya talagang matatapilok ako at chance niya nang magpa-impress at mapalapit sa akin. Nag-thank you ako habang inaamoy-amoy ko siya bago ako kunwari humiwalay sa kanya at tumayo ng maayos. Ang bango niya! Mula nun, mas lalo akong ganado pumasok sa work. May hi-hello na rin kami pag nagkakasalubong. Hanggang isang Monday, hindi ko siya nakita. Inisip ko absent lang. Pero halos naging araw-araw na ganun. Ang masaklap, nakita ko siya ng Friday nung week na yon. Kahawak kamay niya yung isa pa naming katrabaho sa kumpanya at sobrang sweet nila. Hindi ko alam pero pakiramdam ko nung oras na yon, niloko niya ako. Pero not totally niloko, pero more on pinaasa niya ako. Pina-fall ng ilang weeks kahit may ibang babae naman palang tinatrabaho. Sabi ng kaibigan ko na kaisa-isang pinagtitiwalaan ko sa office ng sekretong feelings ko, hindi naman daw pa-fall yung lalaki, sadyang dilulo lang daw ako. Natural na mabait at gentleman din daw yon, kaso ako raw yung gumawa ng ilulo o ilusyon na nagkakagusto na sa akin yung tao. Grabe! Imbes na makatulong yung kaibigan ko, lalo akong inilubog sa sakit. Hindi ko matanggap nung una. Pero ngayon, napapaisip din ako, tama po ba yung kaibigan ko? Dilulo lang po kaya talaga ako at hindi talaga pinaglaruan nung lalaking gusto ko? Ano po kayang dapat kong gawin para hindi na maulit to sa akin? Sana po mapayuhan niyo ako, Ate Chiki. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po. Portia ng Cavite. Portia, where do I start? Dito na lang. Agree ako sa kaibigan mo. Hindi pa fall yung lalaki. Para sa akin lang ha, hindi talaga pa fall yung lalaki. Nung hindi ko pa natapos na basahin yung sulat mo, no? Dun pa lang sa yung binabati ka pag magkasalubong kayo. Sinabi mo, palangiti rin, di ba? Palangiti sa'yo, sabi mo. Hanggang dun sa natapilok ka, tas tinulungan, parang feeling mo, my God, si Prince Charming, nakaabang, para ako ay masalo. Di ba? Nung natapilok ka, dun pa lang ako na part na yun ha, wala pa yung iba. Naisip ko na agad, ang bait ng lalaking to, mabait siya. Charming siya, pero hindi siya si Prince Charming mo. Pero charming siya ha, kasi di ba palangiti siya, palabati siya, o anong tawag dyan? Charming, may charm si guy. May charm siya, di ba? Gentleman, Pino. Yun ang mga words na pumasok, refined, Pino. Yun ang mga words na pumasok sa mind ko, Portia.
hindi ko naisip or inisip agad na may gusto siya sa'yo. Oh, hindi ako nag-conclude, hindi ako nag-assume. Ang salitang assume, hindi ako nag-assume. Baka naman kasi hindi lang sa'yo siya ganito. Talagang, and actually, sinabi nga ng friend mo di ba, na gentleman talaga siya. Ganong klaseng tao siya. So, hindi, baka sa ibang tao, ganon din siya, and definitely, mukhang ganon siya, kasi yun yung sinabi ng friend mo, hindi mo lang siguro na-observe, di ba? Ganon siya sa ibang tao. Maganda ang ugali niya. Talagang sino ba namang hindi magkakagusto sa kanya? Kung ganon siya, di ba? So, yung nagkatinginan kayo, eto, tinitingnan ko, nire-review ko yung letter mo. Yung nagkatinginan kayo, sa tingin ko coincidence lang yon. Every time magkatinginan kayo, coincidence yon. At bakit naman hindi madalas mangyayari yung coincidence na yon? Dahil palagi mo naman siyang tinitingnan, kasi crush mo nga siya. So palagi mo siyang tinitingnan, napapansin niya rin, since polite siya, gentleman siya, Pino siya, syempre, titingin din siya sa'yo. Magsusmile din siya sa'yo, di ba? Babatiin ka rin niya. So, kumbaga, yung coincidence na yon, parang binigyan mo lang ng kulay. Binigyan mo ng meaning. Sabi ng kaibigan mo, delulo ka daw, di ba? Prangka siya. Kasi nilagyan mo nga ng kulay yung mga pangyayari. Delulo is another way of saying nilalagyan mo ng kulay ang mga pangyayari. Hindi lang ako nagsabi sa'yo, pero kaya nga sabi ko sa kanya, sabi ko sa'yo, agree ako sa kaibigan mo. Prangka siya. So, naging delulo ka dyan. Hindi ka lalong inilubog sa sakit ng kaibigan mo. Hindi yung ginagawa. Ginising ka, di ba? Dun sa katotohanan. So, good friend siya, di ba? So, ano yung katotohanan na yon? Ang katotohanan ay hindi naliligaw si Guy sa'yo. Diba? Hindi siya naliligaw sa'yo, wala siyang sinabing may gusto siya sa'yo, hindi kanya inaya na lumabas. Walang ganito, diba? Hindi nga kayo nag-uusap wala nga kayong conversations, hi, hello nga lang diba? Parang step up na yun dun sa pangiti-ngiti nyo lang, diba? Hi, hello nga lang kayo, hindi kanya inayang lumabas. Walang effort na kilalanin ka. Diba? Walang ganon. Kaya, hindi tayo dapat nag-a-assume. Again, tandaan mo yung mga words, delulu, assume. Kasi parang ganito yung theme ng pinag-uusapan natin ngayon. Yes, mali ka na minasama mo yung advice o yung comment o yung puna sa'yo ng kaibigan mo. Kasi, mabuti yung intention niya sa'yo, di ba? Parang ginising ka niya, di ba? Mabuti nga hindi ka niya pinayagan o pinabayaan sa ilusyon mo. Diba, Portia? Mas okay yon. Normal na masaktan dahil nag-iilusyon ka. Hindi kasalanan na masaktan. Feelings mo yun Nasaktan ka dahil dun sa pag-iilusyon mo, diba? Dahil nag-assume ka. Pero, kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Na not necessarily may gusto ang tao sa'yo. And in this case, itong crush na crush mo, gustong-gusto mo nga sa office mo, not necessarily may gusto siya sa'yo. In fact, sabi mo, yung Friday nung week na yon na lagi kayo nag-hi sa isa't isa, nakita mo nga siya. Yung week na yun pala na hindi mo na siya nakikita, meron siyang ka-holding hands na iba. Nung Friday na yun, di ba? So, yun yung katotohanan. So, balikan natin yung tanong mo. Eto, sabi mo, ano po kayang dapat kong gawin para hindi na maulit ito sa akin? Una, tanggapin mo muna na mali ang iyong akala, 'di ba? Sabi nila, 'di ba? Maraming namamatay sa maling akala. So unang-una, tanggapin mo muna 'yan. Mali yung nagiging akala mo dahil nag-ilusyon ka, dahil sabi nga na in the word of hindi words kasi isang word lang yung ginamit nung kaibigan mo, delulu. Naging delulu ka, 'di ba? Pangalawa, siguro mag-sorry ka muna sa kaibigan mo. And magpa-thank you ka. Uy, thank you dahil ginising mo ako sa katotohanan. Pinakita mo sa akin kung ano yung totoo. Sinabi mo sa akin kung ano yung totoo. At medyo nag-feel bad pa ako dahil doon. So, sorry. Mag-sorry ka muna sa kanya, di ba? Pangatlo, again, balikan natin yung word na assume. Kasi sinabi ko yun sa'yo kanina, twice na. Pangatlong beses na to. At pangatlo din, huwag kang mag-assume.
Syempre, masakit yun pag hindi naman tama yung ina-assume mo, di ba? Katulad na nangyari sa'yo, di ba? Kasi, lagi kong sinasabi, pag may gusto ang isang lalaki sa'yo, malalaman mo yan. I swear, malalaman mo yan. Bakit? Dahil sasabihin niya mismo sa'yo. Sasabihin niya mismo sa'yo, gagawa siya ng mga paraan para magkasama kayo, para mag-usap kayo, or magkausap kayo lagi, mag-spend time kayo together. Babakuran ka pa nga di ba? Kung gustong-gusto ka ng lalaki. So, hindi ka na mag-wonder, gusto ba talaga ako nito? Hindi. Malalaman mo yan dahil dediretsohin ka ng lalaki balang araw. 'Di ba? Ganun yun o 'di ba? So again, wag na wag mong isipin na may gusto ang isang lalaki sa'yo kung hindi naman niya sinasabi. Tama sa mga nasa TikTok natin sa 92.3 True FM. Tama, 'di ba? O mga lalaki diyan, 'di ba? Kung may gusto kayo sa isang babae, sasabihin niyo 'yan kahit torpe pa 'yan. Huwag niyo sabihin na torpe kayo dahil kahit torpe, pag sobrang gusto ka niyan, gagawa ng paraan 'yan.